topic ni Pastor last Sunday? Meron po bang nakakaalam? Tulad po ng lagi sinasabi ni Pastor, brother naman, 1 linggo na nakalipas, alam pa ba namin yun? So mga kapatid, last week ang topic po ni Pastor Noel is about the acceptable service. Present your body as a living sacrifice. Alam niyo, brothers and sisters, kaya hindi po nagkakaroon ng katuparan ang mga bagay na yon minsan or madalas. Kasi po, sa katotohanan, meron pong kaaway. Na kaya yung ating acceptable service ay hindi nagiging totoo dahil minsan nakakapasok ang ating kaaway. Kaya hindi natin na-present ang ating body acceptable before God. Dahil ang katotohanan, meron pong kaaway. And we are in the battle 24 hours. 24 hours po ang labanan ng Christianity. Kaya po sa Bible, meron pong mga babala na binibigay. At isa pong babala ng Biblia ay ang topic natin today. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 27, neither give place to the devil. Isang command sa Bible na madalas na nineglect ng mga Christians o ng mga believer. Dahil tayo po, of course, nandito pa sa mundo, at ang mundo ay napakaraming devices, pleasures, na mahirap tanggihan. So, ang topic po natin today is neither give place to the devil. Ang diablo po, mga kapatid, kung atin pong ibibigyan ng illustration, hindi po siya katulad nung paniniwala natin, nung tayo unbeliever pa, na ito ay may sungay, kulay pula, may dalang malaking tinidor, may buntot, at nakakatakot. Kung ang Biblia po ang ating pagbabasihan, ay ibang-iba po sa nakagisna ng mundo tungkol sa itsura o illustration ng diablo. Tingnan po natin sa Ezekiel. Pakita lang po natin kung ano po ang capacity and itsura ng Bible, ng diablo according to the Bible. Sa Ezekiel chapter 28, verse 12 to 15. Ang sabi po ng Ezekiel 28:12, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord God, you are the seal of perfection, full of wisdom and perfect and beauty. Dito po sa verse 12 ay sinabi ni Ezekiel na binanggit niya yung king of Tyre. At ang Bible po, binabanggit dito, nagbibigay siya ng double meaning. Yung king of Tyre po, konting background lang sa king of Tyre. Siya po si Baal, the third, na king ng Tyre during that time. At kung sa panahon ngayon, ito po ay ang Lebanon. Siya po si Baal, the third. During the time of Daniel, siya po yung hari. At tingnan natin sa verse 13. Sabi sa Ezekiel, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created.
Sa binabanggit mo dito ay napakaganda ng anghel na Diablo, verse 13, 14. You are the anointed cherub who covers. So isa po siyang anghel na ang kanyang status ay cherubin. I establish you, you were on the holy mountain of God. You walk back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. So ang sabi po ng Book of Ezekiel, ang Diablo po na tinutukoy ay walang iba kundi si Lucifer. Siya po ay perfect at napakaganda niya, perfect in beauty. Hindi po ako nagsabi niya, ang nagsabi po ay ang Bible. At ang sabi dito sa verse 15, you were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. Ano ba yung kanyang iniquity? Tinanong po naman natin sa Isaiah chapter 14. Sa 14:12 ng Isaiah to 14, ito po yung kasalanan ni Lucifer. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are out down to the ground. You who weakened the nations, for you have said to your heart, I will ascend into heaven, I will sit my thrones above the stars of God, I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. So nagmalaki po si Lucifer during that time. Kaya po siya itinapon dito sa lupa. So ang katotohanan po, si Lucifer po o ang Diablo ay isang magandang nilalang, makapangyarihan, nasa langit before, bago siya itinapon dito sa lupa. At siya ang nagbibigay ng sakit ng ulo o ng mga bagay para pahirapan ang mga anak ng Diyos. Siya ang laging kumokontra sa Diyos. Kaya nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, hinubaran siya doon ni Peter. Tingnan natin yung 1 Peter 5:8. Ang sabi sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So si Peter naman, sinulat niya na ang Diablo ay ating adversary, as a roaring lion. So sa madaling salita po, ang Diablo ay itinapon sa lupa, fallen angel, hulog ng langit. Kaya kapatid, kung ikaw ay sasabihan ng iyong kapatid na hulog ka ng langit, medyo magalinlangan kang magpumayag. Dahil ang original po ang hinulog ng langit, walang iba po, kundi ang Diablo o si Lucifer. So, ang dapat maging pamantayan natin pagka meron tayong mga ganong pagkakataon, biyaya ka ng langit o blessing ka ng langit. Hindi hulog ka ng langit. Oy, hulog ka ng langit. Tayo pong mga believer ay binibigyan ko lamang po ng konting kaalaman tungkol dyan na ang Diablo po ay hulog ng langit, isang magandang nilalang. So siya po ay angel, ating adversary according sa 1 Peter 5:8, and attacker. So napakahalaga po na pag-usapan natin today ang karakteristik ng Diablo. Kaya merong mga pagkakataon na acceptable service ay di natin ibibigay sa Diyos dahil kinukuha po yan ng Diablo. So mga kapatid, the idea is don't give him an opportunity. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon o puwang na may isahan ka ng Diablo. Kaya nga, neither give place to the devil. It is a command. Neither give place to the devil. So number 1 point. Ano ba ang mga dapat natin gawin para hindi magkaroon ng puwang
opportunity ang diablo sa atin. Number 1 is discernment. Discernment. Kaya po tayo may mga pagtitipong ganito mga kapatid, ay para palakasin ang iglesia, palakasin ang ating pananampalataya, palakasin ang ating discernment, palakasin ang ating lifestyle bilang isang Kristiyano, nang sa ganon, hindi po magkaroon ng puwang ang diablo sa ating buhay. Pero hindi po mangyayari na magkaroon tayo ng discernment kung tayo po ay papetex-petex lang sa church, sa attend, walang pumasok sa isip, walang pumasok sa puso ng mensahe ng Diyos, hindi uma-attend ng mga fellowship. Napakahalaga po nun mga kapatid para sa ating paglago, sa ating kaalaman at sa ating pananampalataya. Ang sabi po ng Hebrews chapter 5 to 13, chapter 5, 13 to 14, ang sabi po ng Hebrews 5:13, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. So yung isa raw na bata pa, at tinutukoy po rito ay believer, ay patuloy na gatas ang tinitake kasi unskilled pa siya sa kanyang pagiging Kristiyano. Pero sa verse 13 po, sabi, but said, food is for the mature, for those who have their powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil. So napakahalaga mga kapatid, na tayo po ay may sariling desire para magkaroon ng wisdom patungkol sa Bible. Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng discernment tungkol sa diablo na ating kalaban according sa Biblia na binasa natin kanina sa 1 Peter 5:8. Ang sabi naman po na Ephesians 5:15, look carefully, sa ibang translation, walk circumspectly. Dito naman, look carefully, then how you walk, not as unwise, but as wise. So, nagbibigay din po ang Biblia na tayo po ay lumakad na matalino, hindi mga mangmang. So, ma-achieve lang po natin yan sa pamamagitan po ng patuloy natin pagbabasa ng Bible. Ma-achieve po natin yan sa pamamagitan po ng mga ganitong gathering, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa fellowship, most especially doon sa wisdom na binibigay po ng ating pastor o ng ating mga teacher para sa ating ikalalago. So ano ba yung mga bagay na dapat nating malaman sa diablo? Ano ba yung mga bagay na dapat nating ma-discern sa kanya? 3 things na dapat nating malaman at ma-discern patungkol sa diablo. Number 1, under ng discernment, his will. Ang sabi po ng John 10:10, the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Wala po siyang ibang nais sa iyo, kapatid, kaibigan, kundi sirain ka. Ang main purpose ng kaaway o ng diablo ay para sirain ang isang Kristiyano. Wala pong isang mabuting bagay na ibibigay sa iyo. Lahat masama. Kaya dapat magkaroon tayo ng discernment kung ano ang will ng diablo sa ating buhay. Kung merong mga pagkakataon sa family, sa mag-asawa, na hindi pagkakasundo o nagkakaroon ng pagkakasira ang isang pamilya, gawa po ng diablo yan.
Kung ang iyong pag-aaral ay bumabagsak, gawa po ng dyablo yan. Kung ang iyong Bible reading ay bumabagsak, gawa po ng dyablo yan. Kung ang iyong quiet time ay hindi na consistent at nawawala na, gawa po ng dyablo yan. Kaya yung command na neither give place to the devil ay napakamalaga po. Kahit minsan parang nasa mabuting anyo ang sitwasyon ng ating buhay, dapat magkaroon po tayo ng discernment. Kasi kung ang mabuting sitwasyon na yun ay nilalayo ka naman sa Diyos, hindi po galing sa Diyos yun. Gawa po ng dyablo yun. So napakamahalaga mga kapatid na ma-discern natin ang mga ways ng dyablo. Number 1 is his will. Katulad po na sinabi ko, wala po siyang ibang nanaisin, kundi sirain ka. Ang sabi ng Ephesians 5:16-17, redeeming the time because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So mga kapatid, huwag mong sayangin ang oras mo because the days are evil. Maging matalino po tayo according sa principle ng Biblia. Number 2, his wiles. Ibig sabihin po ng his wiles, yung mga tricks o taktika ng dyablo. Katulad nga po na sinabi ko kanina, ang dyablo po ay isang napakagandang nilalang. Pero kumalat sa mundo na ang dyablo ay pangit. Kaya tayo, pag may magandang nilalang sa atin na tumatabi, akala natin pagpapala ng Diyos yun kasi maganda mo ka eh. Mabilis natin i-entertain. Iba ang ating attitude pagka medyo walang itsura ang tumatabi sa atin. Di ba? Masyado tayong mabilis mag-judge doon sa cover ng tao o doon sa anyo ng tao. Hindi natin alam na ang dyablo ay maraming tricks o taktika para makapasok siya sa atin. And remember, sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, ang dyablo ay pwedeng magkunwaring ilaw o light. He can transform into light. Ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11. So ang kanyang wiles o tricks ay napakamabisa mga kapatid. At alam nyo ba na ang number 1, the number 1 greatest mass distraction today is none other than the secret weapon of Satan. Ano po yun? Food. Pagkain. The number 1 mass distraction in this world today is none other than food. Maraming pleasure na ibinibigay ang pagkain today. Ang pagkain na maraming binibigay na sakit din sa katawan ng isang tao, na hindi nalalaman ng isang tao, kain lang siya ng kain kasi masarap. Hindi niya alam ang kahinatnan nun sa kanyang buhay someday ay masama. So kung i-analyze po natin mga kapatid, number 1 is food, sinabi ko nga. Doon sa Garden of Eden, ang unang pagkakasala is pleasure sa pagkain. Di po ba? Pagdating sa bansang Israel, nung nasa wilderness na sila, kaya nagko-complain ng mga Israelites dahil din sa pagkain. At nung time naman ni Jesus Christ, nung siya ay tinempt ng devil, pagkain din ang tinetempt sa kanya. Gawin mong bato, gawin mong tinapay ang bato. Hindi po ba sinabi yun? So mga kapatid, maging aware po tayo doon sa mga taktika ng dyablo sa ating paligid. Even though hindi po ito akala natin, kagaya nga sinabi ko kanina, kung ang isang sitwasyon ay akala mo maganda, pero masama pala, hindi mo siya madidiscern kung wala kang wisdom na mga principles ng Biblia. So, number 2 is wiles.
And then number 3, his works. We need to discern the devil. Number 1, his will, his wiles, and his works. Kahit nung creation time pa lamang, mga kapatid, may dalawang talamak na gawa ang Diablo during the creation pa lang. At hanggang sa ngayon ay namamayagpag yung dalawang na yon. Ano yung dalawa na yon? Ito po yung pagiging liar ni Satan at yung kanyang pagiging accuser. Di ba nagsinungaling siya doon sa kay Eva na sinabi niya, tunay ba na sinabi ng Diyos doon sa Genesis chapter 3? Tunay ba na sinabi ng Diyos na huwag niyong kakainin ang bunga? Tapos inaccuse niya ang Diyos na may tinatago sa inyo ang Lord. Gusto niya lang na hindi niyo siya maging katulad. So hanggang ngayon po, yung dalawa na yon ay deception o pagiging liar ng Diablo ay namamayagpag hanggang ngayon. Pati yung pagiging accuser niya. Kaya nga doon sa John 8:44, sinabi ng Panginoon na ang Diablo ay father of all lie. Di ba sabi doon sa John 8:44. At doon naman sa Revelation chapter 12 verse 10, he is the accuser of all the brethren. Ang Diablo, number 1 is mag-accuse. Magsinungaling, after niya magsinungaling, mag-accuse siya para masira ang patutuo mo, masira ang relasyon mo, masira ang charts. Kaya, anything na may accusation, especially pag ito ay hindi katotohanan, siyempre ang katotohanan, hindi naman accusation yun eh. Ang accusation lang ay nakakabit lang ito doon sa kasinungalingan. Kaya ka nga ina-accuse eh. Diba? So mga kapatid, pag merong accusation, i-discern po natin na may Diablo sa gitna nun. Most especially pag ito po ay tungkol sa charts o tungkol sa pananampalataya mo. Gusto ng Diablo na questionin mo at huwag mo paniwalaan ang salita ng Diyos. Diyan kasi siya madaling makakapasok sa iyo. Kaya nga doon sa Genesis chapter 3, verse 1 to 4, sinabi doon na tunay ba? Sinabi pa talaga ng Diyos na huwag niyong kakainin yun. Diba? Naniwala naman yung babae. Kaya pinakain niya rin doon kay Adan. So may tatlo na naka-align doon sa kanyang works. Number 1 is distorting the word. Ayan nga yung kasinungalingan ng Diablo. Ang baluktutin ang salita ng Diyos. Especially pag ito ay sa Biblia o principles ng Bible. Kaya nga ang Panginoong Hesus, nagbigay siya ng babala sa atin eh. Diba? Nagbigay siya ng bagay na pwede nating gawin sa Diablo. Pag yun naman ginagawa ng Diablo, na binabaluktot niya ang salita ng Diyos, di ba? Sinabi ng Panginoon Diyos, di ba? Sinabi niya, it is written, di ba? Sabi niya gano'n. It is written. Lagi niyang panangga dun sa Diablo, it is written. So dapat maging ganun din tayo. Ang Biblia ang maging panangga din natin. Pag dumadating yung mga ganung pagkakataon. Pangalawa, deceiving the weak. Number 1 is distorting the word. Baluktutin ang salita ng Panginoon o ng Diyos. Pangalawa, i-deceive niya ang mga mahihina. Kaya mga kapatid, yung sa akala mo na ikaw ay paminsan-minsan lang uma-attend sa gawain ng Panginoon, nagiging mahina ka, naiisahan ka ng Diablo. Yung sa akala mo hindi ka uma-attend ng mga fellowship, dahil akala mo sayang ang oras mo, mas importanteng bagay ka na mas priority during that time, naiisahan ka ng Diablo. Deceiving the weak.
Kanina, sinabi ko doon sa 1 Peter 5:8, sinabi ni Pedro na ang Diablo, the adversary, is like a roaring lion. Kung pag-aaralan po natin mga kapatid na ang gawa ng leon doon sa wilderness, kung manunood kayo ng National Geographic, ang leon laging ambush kung sumalakay. At bago siya sumalakay, tinitingnan niya muna doon sa kanyang sasalakayin, whether ito ay mga zebra o mga tupa o mga baka, tinitingnan niya kung sino yung mahina. Doon siya nakapokus sa mahina para madali niyang mahuli. So kung tayo ay mahina, madali tayong ma-deceive ng Diablo sa ating buhay Kristiyano. And then pangatlo, of course, destroy the worship. Kaya doon sa topic ni Pastor Noel last week, the acceptable service, hindi tayo makapasok doon kasi may kalaban, kagaya ng sinabi ko kanina. Sino ang kalaban? The adversary, ang Diablo. Wala siyang ibang nanaisin sa'yo, especially, church tayo, sirain yung patutuo mo, sirain yung pananambahan mo. Kaya sa kalagitnaan ng congregation, ay dapat lagi natin nire-review na sawayin ng Diyos sa gitna natin ang Diablo. Destroy your worship or destroy the worship. Pangalawa, second point, neither give place to the devil. Ano ang dapat nating gawin? We need to distance sa Diablo. Gumawa po tayo ng distansya. Distance. Second points natin, distance or depart. We need to depart from the devil. Humiwalay po tayo sa Diablo. Sabi nga doon sa of course, ang pwede lamang po makahiwalay talaga sa Diablo ay ang mga believer. Kasi ang mga believer lang naman talaga ang target ng Diablo. Ang mga unbeliever, hindi po target ng Diablo yan. Tayo po ang number one na target ng Diablo. Once na maging Kristiyano ka na, ang Diablo, double time na sa'yo. Kaya double time din dapat ang pagnanais mo na malaman ang mga devices ng Diablo at malaman ang mga paraan para maiwasan ito. Amen, mga kapatid? So, ang Diablo po ay, ang isang Kristiyano ay kinakailangan dumistansya sa Diablo. Kaya nga yung kanta ni Eva Eugenio ba yun? O ni Imelda Papin, o tukso, layuan mo ako. Hindi po totoo yun. Dahil ang tukso po, hindi po siya lalayo. Kaya nga po siya tukso, dahil lagi siya nandiyan dyan, lagi siya nanunukso. Lagi siya nakasunod sa'yo. So yung sinasabi na, o tukso, layuan mo ako, hindi po mangyayari yon, lalong-lalo na kung ikaw kapatid ay isang Kristiyano. Mas lalong nanunukso ang Diablo pag ikaw ay nagsiseryoso na sa pagiging Kristiyano mo. Pag nakita ng Diablo na ikaw ay nagsiseryoso na sa pagbasa ng Biblia, mas lalong sumisiil ang kanyang panunukso sa buhay mo. So, ang dapat mong maging awitin, o tukso, lalayo na ako. Hindi tukso, layuan mo ako. O tukso, lalayo na ako. Ayun po ang dapat nating maging quotation. Pag tayo ay nakaka-discern ng gawa ng Diablo, depart kagad, layo kagad. Hindi yung alam na natin na pwedeng bumaba yung ating pananampalataya sa lugar na yon, o pwede tayong mapahamak sa lugar na yon dahil nandoon ang Diablo, sumisigi ka pa rin doon. Hindi ba? Hindi yung paniniwala mo na ikaw ay lagi kang dumadaan doon sa pag umuwi ka ng bahay, lagi kang dumadaan doon sa kabi-kabila ang mga beer house na may mga
may mga nakatambay na mga sexing babae na sumisitsit sa'yo. Every time na umuwi ka, doon ka pa rin dumadaan. Ang diablo, nagbibigay yan ng mga patibong na hindi ka na makakaligtas isang araw. Kung may mga ganung pagkakataon, umiba ka na ng daan. Kaya nga, dapat dumistansya tayo sa diablo. Alam mo na masama doon. Di po ba? Daan ka pa rin ng daan. Sitsit sa'yo si Mersing Taga. Di po ba? Yung taga, sitsit sa'yo. Pero ando doon ka pa rin. Di ba? In Jesus' name ka pa rin. E nung palapit na ng palapit, bumigay ka na. Kaya ang lumabas sa bibig mo, what is your name? Di ba? So mga kapatid, hindi po pwede na alam natin na ikaw ay mapapahamak doon, especially ang iyong buhay pananampalataya bilang isang Kristiyano, nandoon ka pa rin. Kaya nararapat na tayo po ay dumistansya sa diablo. Distance. Ang sabi po ng Psalm 14 verse 1, the fool said in his heart, there is no God. They are corrupt and done abominable works. Kaya yung mga, sabi ko nga kanina, yung mga unbeliever, hindi po yan target ng diablo kasi wala na silang, kanila na yan eh. Ang number one target ng diablo ay ang mga believer. Ang sabi nga ng unbeliever, walang Diyos. O kung meron man Diyos, yung Diyos nila, nandoon lang sa isang tabi. Hindi buhay. Estatwa. So, sabi sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So, sinabi po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11, hindi po tayo ignorant sa mga device ng diablo. So, mga kapatid, pag nalalaman natin na ang ito ay gawa na ng diablo, dumistansya na po tayo. Para mangyari na nakadistansya ka sa diablo, may tatlo. Number 1 is rebuke. Number 2 is reject. And then number 3 is resist. Rebuke pag ang mga kaisipan, pag ito ay kaisipan na pandiablo, automatic, rebuke mo na kagad. Reject, pag ang offer ay pangdiablo, reject kagad. And resist, pag mga gawang diablo. Kaya nga sabi ng James chapter 4, verse 7, submit yourself to God, resist the devil. Napakalakas ng diablo at maging ang Panginoong Yesus, He tried to deceive. Ikaw pa ba? Ako pa ba? Tayo pa ba? Di ba? Kung ang Panginoon nga sinubukan niyang i-deceive tayo pa kaya mga believer? Di ba? So ang diablo, wala siyang pinipili. Maski pastor, maski mataas ka ng believer, maski matanda ka ng believer, mas lalong nagdo-double time ang diablo sa paligid natin para lang hindi mo maibigay ang acceptable service para sa Diyos. Yung purpose ng iyong creation ay laging gustong sirain ng diablo para maging defeated ka sa buhay mo. Yung magbigay ng glory sa Diyos. Diba? Sa Isaiah chapter 43 verse 7, ang purpose ng ating creation, kinreate tayo to give glory to God. So ang diablo lagi nandiyan yan para hindi ma-accomplish yung purpose. Kaya ka ginawa. Sabi sa James 4:8, after ng 4:7, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Okay, ayun po yung pangalawang point natin. And then pangatlo, bilis tayo Neither give place to the devil.
Number one kanina, ano nga yung kanina? Discern, magkaroon tayo ng discernment. Pangalawa, dumistansya tayo sa dyablo. And then pangatlo, kasi po alam niyo mga kapatid, sa labanan, sa isang tunay na labanan, yung pagdistansya natin ay nagpapahiwatig na tayo po ay dumidepensa. Pero sa katotohanan ng isang labanan, hindi lamang po puro depensa ang dapat gawin ng isang tao para manalo siya sa labanan. Kailangan mo ring umupensa. Hindi po ba sa boxing, hindi pwedeng puro depensa ka lang. Kailangan mo rin magkaroon ka ng opensa o offense. So, para magkaroon ng offense ang isang believer, number 3 point, we need to dismantle the devil. Dismantle. We need to defeat the devil. Ibig sabihin po ng dismantle is uncover or defeat, take down. We need to dismantle the devil. Paano po mangyayari yon kung tayo ay papetex-petex lang sa ating buhay Kristiyano? Hindi nga natin alam yung may command pala na neither give place to the devil. Basta tinitingnan lang natin, maganda yan, okay yan. Yung sarili nating kaisipan na palagi natin sinusunod, hindi natin sinusunod kung ano ang binibigay na prinsipyo ng Biblia. Sa Psalm 91:1, sabi doon, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So mga kapatid, hindi po pwede na mag-isa ka lang Kristiyano. Hindi po pwede na hindi ka naka-align dun sa covering ng church. Hindi po pwede na isa ka lang na lumalaban. Hindi po pwede na hindi ka nakapasakop sa isang pastor na magbibigay sa iyo ng feeding para lumakas ang spiritual life mo. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Kaya napakahalaga na meron tayong church na inaatinan. Amen? Napakahalaga na tayo po ay nasa life of grace. Dahil totoo, ang mga prinsipyo na ibinibigay sa atin ng ating pastor according to the principle of Bible. So, dismantle. In real war, sabi ko nga kanina, you need two things to win. Defense and offense. Kailangan mo mag-opensa rin. Hindi lang puro depensa. Ano yung dapat natin unang gawin? Dito po tayo magtatapos sa 2 points na lang na natitira. Ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, tingnan natin kapatid na Kevin. Romans chapter 12, verse 2. Be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. So number 1 is renewing of mind. Renewing of mind. Para ma-dismantle natin ang dyablo, ay kailangan nating baguhin ang ating kaisipan. Ang labanan po sa katotohanan ay sa isip. Ayan po ang katotohanan ng labanan sa spiritual o sa buhay Kristiyano. So renew your mind. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 18, kapatid na Kevin, Ephesians 4:17 to 18, meron pinapatakwil sa atin ng Panginoon. This I say therefore, sabi dito, this I say therefore, ibig sabihin po nito may pinanggalingan na. Yung salitang therefore, galing na ito sa there 1, there 2, there 3, bago siya umabot ng there 4. So, mga kapatid, ito pong salitang therefore, ay nagpapahiwatig ng paalala o conclusion na. Sabi po dito, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk,
in the vanity of their mind. Verse 18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God, the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Labo ng mata ko Verse 22 to 24, laktaw tayo. Dito tayo didiin. Ito po ay tungkol sa renewing of mind, mga kapatid. Sa verse 22, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So mga kapatid, binibigyan po ng diin dito na ang ating lumang conversation o lumang pagkatao natin ay patayin natin. Tuloy natin sa verse 23. And be renewed in the spirit of your mind. Verse 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Mga kapatid, yung ating former conversation or yung ating lumang pagkatao, ang sabi po ng Bible, patayin natin. Kasi ito po yung nagiging daan para patuloy na kumapit si Satan sa atin. Kaya nga sabi, renew ng mind, renew ng isipan. Ang ating lumang pagkatao, kahit patay na yan, bilang isang Kristiyano tayo, bumabalik yan, nagmumulto paminsan-minsan. Nagmumulto yan paminsan-minsan, lalo na pag ikaw ay napapalayo sa gawain. Lalo na pag hindi ka consistent sa iyong quiet time, sa iyong Bible reading, sa pag-attend ng mga gawain ng church, hindi ka active sa church, bumabalik yan, nagmumulto yan. Kaya mahirap po na mag-renew ng mind pag ito ay bumabalik. Diyan po kumakapit yung ating kalaban, si Satan. Si Satan po kasi para pong pulgas yan si Satan eh. Alam niyo po ba yung pulgas? Yung pulgas po sa aso, hindi po yan matatanggal kahit paliguan mo ng paliguan yung aso o yung mga parasite ng aso o ng hayop hanggat hindi po siya namamatay. Obserbahan niyo po yung isang hayop pagka marami siyang mga parasite sa katawan. Nandoon lang siya, sinisip-sip niya yung dugo ng hayop. Pero pag namatay na yung hayop, nawawala po sila kung saan silang umalis. Isa pong illustration yan kung bakit gusto ng Biblia na patayin natin ang ating lumang pagkatao at isuot natin yung ating bagong pagkatao na sinasabi doon sa 2 Corinthians 5:17 na tayo ay bago nang nilalang. Hindi na tayo yung lumang nilalang, tayo ay bago na, kaya mag-renew ka rin ng isip mo, kapatid. Renewing your mind. And then pangalawa, para magkaroon tayo ng ma-dismantle natin ang diablo, reliance to God. Kanina is renewing of mind, pangalawa is reliance to God. Ibig sabihin po, dependence. Always put in mind that the battle is the Lord's. Sabi po ng isang awit, Huwag mong akuin ang laban, kapatid. Hindi mo kayang manalo sa diablo. Napakalakas ng diablo. Dumipensa ka sa likod ng Panginoon Diyos. Yumakap ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Amen? Dahil kung sarili lang natin kakayahan, hindi po natin kayang manalo sa diablo. Kaya nga sabi ng Biblia, you can do nothing apart from me. Di ba ang sabi? So yun doon sa mga tao na patuloy na lumalayo, ay ang wakas doon talagang distraction. Kasi wala silang pananggalang sa diablo. So reliance to God, paano po tayo magkakaroon ng reliance to God? Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. So number 1 is strength. Mag-rely po tayo sa strength of God.
According to Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Ang Diyos po ang lalaban para sa atin. The battle is the Lord's. And then pangalawa po, shield of faith. Ang sabi po ng Ephesians 6:16, pakibasa natin, kapatid na Kevin, para tumuloy tayo sa 6:17. Strength of God, shield of faith, and sword of the Spirit. Ang sabi po ng Ephesians 6:16, above all, taking the shield of faith, wherewith shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So, i-take down natin yung shield of faith, yung ating pananampalataya. Yung ating pananggalang ay ating pananampalataya. At huwag natin kakalimutan, mga kapatid, ang sabi rin ng Bible, Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung paminsan-minsan ka lang nagbabasa ng Biblia, kung paminsan-minsan ka lang umaattend ng gathering, kung paminsan-minsan ka lang umaattend sa mga fellowship, wala kang shield of faith. Pag gano'n ang lifestyle mo bilang isang Kristiyano. So pangatlo is sword of the Spirit. The sword of the Spirit is none other than the Word of God, according to Ephesians chapter 6, verse 17. So, reliance to God, ibig sabihin yung mag-rely po tayo sa strength ni God, sa shield of faith and sword of the Spirit, dahil napakalakas ng ating kalaban. Ang labanan po ay spiritual. Tayo po ay nakikipaglaban sa mga high-ranking ng mga diablo. Hindi po mga pipitsugin ng ating kalaban bilang isang Kristiyano. Si Satan napaka-trying hard. Alam niyo ba mga kapatid na ang diablo o si Satan ay napaka-trying hard niyan. Kahit talunan na siya, sige pa rin siya na sige. Pero ang masaklap, nakakatsamba pa paminsan-minsan. Di po ba? Kahit talunan na ang diablo, sige pa ng sige, at ang masaklap, nakakatsamba pa sa isang mananampalataya. At tulad na sinabi ko kanina, ang natsatsambahan niya lang ay yung mga mahihina. Hindi po mga taga-life of Gracia. Amen? So, tulad ko na sinabi ko, the battle is the Lord. At ang Panginoon po, nagbigay po siya ng babala sa John chapter 16, verse 33. Dito po tayo magtatapos. Sa isang slide natin, ang sabi po ng Panginoon sa John 16, verse 33. These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Mga kapatid, ang Panginoon na nagsabi na dito sa mundo, tribulation ang laging kinakaharap natin. At ang isang pagkakataon lang na para manalo tayo, magkaroon tayo ng advantage sa diablo, walang iba kundi mag-rely tayo, magkaroon tayo ng reliance sa Panginoong Diyos. Alalahanin natin na ang laban ay ang Diyos lumalaban para sa atin. The battle is the Lord's. Sa last slides natin, ang sabi po, the battle belongs to the Lord, and we already know that He wins the war. Mga kapatid, panalo ka na. Huwag kang mag-asal talunan. Lagi mong isuot sa iyong katawan
ang pagiging victorious. You are a victor. Lagi nga sinisigaw ni Pastor dito. You are a victor. Panalo ka na. At lagi mo i-quote na ang Diablo ay talunan na. Ever since, sinabi na, talunan na. So wala kang nang gagawin kundi tuhurin ng Diablo. Ano po ba ibig sabihin ng tuhurin? Daanin mo sa prayer life ang labanan. Tayo pong lahat ay magtayo.